Hi guys, good morning. It's our 9th day here in Kansai region. So, 2 days na lang uwi na tayo ng Pilipinas. Pero ngayon, yung itinerary ko is pupunta ako ng Kiyomizu-dera. Pero mag-i-start ako sa may Nishiki Market. Lalakarin ko siya from Nishiki Market. Pero madami pa tayong dadaanan bago pumunta ng Kiyomizu-dera. Yung dadaanan natin is yung Gion Center, then yung Yasaka Pagoda, yung sikat na pagoda na malapit dun sa Kiyomizu-dera. Mayroon ding sikat na Starbucks dun. Siguro try natin mamaya ang i-experience yung Starbucks na yun. Actually, mas maganda talaga pumunta dun. Mas trip ko yung vibes niya paggabi. Nakapunta na kasi ako dun last year and sobrang ganda niya. Try natin magpagabi dun sa may street na malapit sa Yasaka Pagoda. Punta na tayo ng Nishiki Market. Actually, kaya nga lakarin from here yung Nishiki Market. Nausok na naman no? Umaga. Pero tingin ko magbabas na lang tayo. Kasi ang layo ng lalakarin natin from Nishiki Market going to Kiyomizu-dera. Bago ako pumunta ng Kiyomizu-dera at Gion Center, try muna natin explore or lakadin yung Kawaramachi, yung city center nitong Kyoto. Madami ding mga shoppingan dun May Onitsuka, New Balance, may malaki ding Uniqlo dun. Actually, yung Uniqlo dyan sa Kawaramachi, isa yun sa pinakamalaki kong nakitang Uniqlo dito sa Japan. Ito yung neighborhood ng hotel ko. Diyan tayo nag-almusal kahapon. Yan, Family Mart na yan. Pero may Lawson din dun sa malapit sa Half-In. Kaso tayo kasi may tendency na mas gusto natin sa malayo Pero maliit lang kasi din talaga yung Lawson dun May 7-Eleven din pala dito pag dumiretso ka. Search ko kung paano mag-bus dun sa Nishiki Market. Google muna natin. Yung temperature pala today ito 12 degrees, tapos yung feels like 10 degrees. And medyo mainit ngayon. Parang kahapon din ganito din ata yung temperature. Pero nung bandang hapon, siguro mga 2 PM or 3 PM, biglang lumamig. Search natin papunta ng Nishiki Market. Parang gusto ko nga mag-gyokatsu motomura for my lunch. Parang na-miss ko yun Ang huli ko atang kain dun nung nasa Tokyo pa tayo Hindi natin siya nakainan nung nag-Fukuoka tayo. Search natin tong Nishiki Market. Where is that? Nishiki Market. Ay, ito. Direction. Paglalakadin natin, ito, 22 minutes. Ang layo niya, 1.5 kilometers. Parang malapit ka lang din Yung bus na sasakyan natin, ito. Ito kasi ang dami Ayun isa lang pala. Dito daw tayo sumakay papunta ng Fukuoka Temple, Shashin Omiya. Yung sinakay natin kahapon. Baka yun, Ito ata, yan na yung bus station. Yan, dyan na lang tayo. Mas malapit pala. Yan, Shin Omiya din yan Pero pabalik siya Baka hindi pala dyan. Ito na ata. Tingnan ko nga sa Google Map kung saan yung tinuturan. Start na natin to. Tatawid pa daw tayo doon sa kabila. Ayan, pinapakita dito. Tara, let's go. Meron ditong malapit na masarap na udon. Siguro mamayang gabi dito tayo kakain. Kagabi sana ako kakain kasi naka-idlip ako doon sa hotel. Hanggang 9:30 lang kasi siya. Siguro mamayang gabi, try natin. Yung Nishiki Market, dire-diretso lang dito sa street na to. Or dito sa highway na to. Siguro pwede nga ako sumakay doon sa bus na yan. Pero doon na lang tayo sa kabila, sa tinuturo ni Google Map. Napapatingin tuloy ako sa paligid ko kung may sumusunod sa akin. Kung anong nangyari kagabi. Paranoid Si Boy Paranoid. Ayun daw, doon daw tayo, sasakay. Pagkatawid pa. Ganda na naman ng panahon ngayon. Ganito yung pag-autumn. Sobrang ganda ng weather. Ang hirap siguro kapag sobrang ulan. Tapos ganitong temperature. Hindi pa nga ako nakakaikot dyan sa Kawaramachi tuwing gabi. Last year kasi nung pumunta kami dito sa Kyoto, araw-araw naming nilalakad dyan yung Kawaramachi na yan Yan kasi yung pinaka-city center talaga ng Kyoto. Hindi dun sa Kyoto Station. May mga mall din dyan Actually may Pokemon Center din dyan. Sa Parko, may Parko Mall din dyan Mamaya, tingnan natin. Kasi madadaanan naman natin siya papunta dun sa Gion Center. Doon, yung bus station. Ay, ito na. Actually, yan na nga Pwede na tayo sumakay dyan. Yan daw, Fukuoka Temple. Pwede din pala dito sumakay. Papunta ng Fukuoka Temple. Tapos dadaan siya ng Kiyomizu-dera. Mamaya tayo dyan sa Kiyomizu-dera.
Kasi nung pumunta kami dyan, ganito ding oras. Gusto ko naman mga hapon. Ay, abot pa tayo. Nagsara na. Bagal ko kasi maglakad eh. Ayan, Shin Omiya. Pare-pares dito yung mga bus stop eh. Doon tayo sa makikahapon. Randen. Yung Randen na yan, yan yung sinakyan natin pauwi eh. Galing Arashiyama. Diyan tayo lumabas. Kakaiba nga yung Randen na yan eh, no? Yung train. Train na 2 car lang eh. Para kang ano eh, nasa Old Japan. Tapos fix lang yung pamasahe. Parang uso sa Kyoto yung mga fix ang pamasahe. Ano? Ayun na po muna tayo dito. Wala pa nga ako nakakain today eh. Or kanina. Ayan, bus 26. Kasama ba yun? Hindi. 203. Yan, yan. Yung nasa likod na bus. Yung ikalawa. Diyan tayo. Taiwan yan ah. Walang mga pila dito yung mga ano, yun, bus stop. Iba-iba kasi yung number na nadaan eh. Ayan na yung bus natin. 203. Dito na tayo sa station na malapit sa Nishiki Market. And ayan, may nakikita na agad tayo mga high brand na items. Louis Vuitton. Yan lang yung kilala ko eh. May Gucci din dito. Ito. Ayan, Gucci. Ito atang malaking building na to. Ah, Daimaru pala to. Ito. Itong building na to. Tapos sa loob niyan, mayroong Gucci. Ano pa? May nakalagay ng mga sign eh. Ito, mayroong Prada. And may Daimaru din pala dito na building. Sa Osaka meron din ganun eh. No? Nandun yung Pokemon Center. Yun yung pinuntahan natin na isang araw. Yung Parko tas Daimaru sa Osaka, dun sa may Shinsaibashi. Magkadikit eh. Magkadikit yung building. O isang building lang sila. Ayan na, dito na yung Apple. Tingin ba tayo dyan? Tapos dito na sa kaliwa yung papunta ng Nishiki Market. Ayan, medyo malayo. Dito na sabi sa mapa. Ayan, pupunta pa tayo dyan mamaya. Titingin-tingin. Sayang kasi, no, pag bumili tayo dyan, nasa 10,000 plus yung matitipid natin pag bumili tayo dun sa Yodobashi or Big Camera. Kaso walang stock dun. Dito kasi sa Apple, same price lang naman ng sa Yodobashi. Kaso wala kasing tax free dyan eh. Sayang yung 10,000 eh, no? Samantalang yung round trip nga ng flight natin, 8K lang eh, ngayon. Ngayong autumn season, di ba? Doon kinumpara eh, no? Parang madami na agad pumupunta ngayon sa Nishiki Market. Mukhang dito din yung nilakad namin, ang asawa ko, papunta dyan. Medyo maaga nga lang yan. Siguro mga bandang 9 AM yan. Ngayon kasi, parang 11:30 na eh. Actually, dyan ako nakakain ng Ichiran Ramen. Dyan sa likod ng Nishiki Market. Doon kaya ako kumain. Saka na tayo mag-gyukatsu. Bukas na lang. Ichiran na naman eh, ano? Nakakadalawang beses na tayong Ichiran sa trip na to eh. Pangatlo kung sakali. Laki ng apoy oh. Apoy eh, no? Tela lang. Daming dito shop. May croissant ka naman, oh. Sarado pa yung mga shops dito eh, nung dumaan kami kasi sobrang aga pa nun eh. May pinipilahan din dito. Nishiki Market muna tayo. Nishiki Market na din pala to. Akala ko dun pa. Baka ito na nga yan. Ito na ba yun? Ito na nga. Pasok na tayo dito. Ang dami na agad tao. Ito yung dito eh, no? Disadvantage kumpara dun sa Kuruman Market. Masyadong crowded tong Nishiki Market eh. May okonomiyaki oh. Okonomiyaki na lang kaya tayo eh, no? Oo nga, yun na lang kasi hindi pa natin natitikman yun. Meron din dito croissant oh. Mukhang masarap ito, cornbread. Kakapasok pa lang natin, ang dami na agad natin gustong kainan. Dito na lang tayo sa okonomiyaki. Hindi pa tayo nakakakain yan eh. In my entire universe life. Universe. Pasok tayo dito. Dulo na pala to. Doon tayo sa okonomiyaki. Tikman natin to. Okonomiyaki. One okonomiyaki. Okonomiyaki? Yeah, that's it. Yeah. Do I pay now? Cash on. Ah, okay. Sorry. It's okay.
Got my coffee cup to go, and I'm gone. Okay. 7 minutes. Ayan, 7 minutes daw bago dumating yung okonomiyaki natin. Bili din tayo ng fried chicken or vegetable gyoza. Uli green kasi yung ano yan, no? Yun, no? Chicken. Parang matcha eh. Pork gyoza na lang. Yung black pig sa tayo. 10 pieces pork gyoza. Ayan, dalawa na in-order natin. Ang dami agad kakakainin. Busog agad dito pa lang sa entrance ng Nishiki Market. Ito na tayong ating okonomiyaki for the first time. Makakatikim na tayo ng okonomiyaki dito sa Nishiki Market. Mukhang healthy pala yung ano yan, no? Okonomiyaki. Puro gulay eh. Konti lang yung pansit. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the Ayan na yung pork gyoza natin. Lagyan na natin ng soy sauce. Oo, ganun pala yun. Pinapatong sa itlog. Tikman na natin tong gyoza natin. Yung okonomiyaki ko ginagawa pa. Init dito sa loob eh. Ayan. May first pork gyoza. Sarap naman ng gyoza na yan. Paiba yung lasa yan, sarap. Ang ganda na nung kinalabasan niya yan, ha? Kamukha na nito. Thank you so much. Thank you. Ay, may isang chopstick naman tayo, ano? Ito na yung ating order. Picturean muna natin. Bago ang sakuna. Parang masarap din yung karaagi nila, eh, no? Napatingin ako dito sa image, eh. Ayan. Pero sarap ng gyoza nila. Yan. Ito na yung almusal natin. Baka di na ako mag-gyokatsu. Parang healthy pala itong okonomiyaki. Daming gulay, tapos may egg. Parang nauhaw agad ako. Parang wala silang drinks eh na binibenta. Hanap tayo sa labas, mamaya. Pero ubusin ko na muna ito. Tapos na akong kumain ng okonomiyaki at gyoza. Sobrang sarap ng gyoza. Yung okonomiyaki, masarap din. Hindi ko lang siya makampare dun sa iba. Kasi yan yung first time ko kumain ng okonomiyaki. Okonomiyaki. Nauwaw ako. Dami ng tao dito sa Nishiki Market. Ganito pala dito talaga. Hanap na tayo ng makakainan. Makakainan. May inom. Uhaw na ako. Ayun, drinks. Kaso parang beer. Sake, ano? Sake sa umaga. Mababa pala nitong Nishiki Market. Yun lang pala, pag medyo late ka pumunta dito. Nung pumunta kasi kami dito, hindi pa ganito eh. Parang Kuruman Market, ganun. Hindi ganun ka-crowded. Medyo lang. May mga sushi dito. Kaso, hindi ako masyado nakakain ng ganyan eh. Ayun, juice. Juice muna tayo. 550 dito eh. Mukhang malaki naman kasi yung strawberry. Juice muna tayo. Yun o, kiwi. Fruit juice kiwi. This one, kiwi. Iso, Yeah. alcohol, Alcohol? okay? Alcohol. No, Do you- the change of soda. Soda, yeah. Soda, okay. One, Yeah, man. 1,000. Naka-order na ulit tayo ng kiwi fruit juice. 1,000 yen. Parang medyo pricey dito eh, no? Sa Nishiki Market. Mga 4K agad ako eh. Actually, may choice kayo kung soda or may alcohol, ganun. Pinili ko soda lang. Ayoko muna mag-inom. Baka mamula ako. Mabilis ako mamula. Pag nainom ako ng alak. May mga ganito dito eh, no? Parang potato. Ayan, no? Kala yung mga ganyan. May chocolate banana po, yun, no? Kamote. Madami ditong pinagbebenta ng kamote, no? Masarap daw dito yung kamote. Try natin mamaya sa labas. Yan na lang siguro dessert natin. Dapat pala yung may ice cream yung pinili natin, eh, no? Yun, no? Melon float, ginger float. Ito na yung sa atin. Please, sorry. Thank you. Thank you. Dito na yung order natin. Kiwi fruit juice. Healthy daw yung kiwi, ano? One of the healthy na fruit. Soda na may kiwi. Magkano yung 1,000 yan? 400 plus. Kamali. Pay parang kutsara dito yung mga straw nila, ano? Tapos na tayong uminom ng fruit juice. Soda na may fruit. Mga pancake na maliliit. Iba-ibang flavor. Pati ano eh, prutas yan. Ano nilalagay nila? 600 yung melon. Pineapple, 550. Itong may butter, 500.
Parang sa ano lang pala, dun sa may bungad yung ano eh, madaming tao. Dito sa banda gitna, wala na masyado. Laki ng tuna oh. Tuna cutting show, 12:30. May tuna cutting show pa pala dito. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan sa personal oh, ganyan kalaking tuna. Sa atin kasi, lagi ko nakikita ng tuna yung ano eh, century tuna. Corny joke. Ano ito mga to? Hairpin? Panlagay sa buhok? Mahal eh, ano? Ano? 3,900 yen. Ano? 3,900 yen. Meron dito ano, takoyaki. Pares lang naman ang price nung na doon. 8 pieces. 8 pieces ba yung binibila natin doon? Or 10 pieces. Nalimutan ko na. Pero hindi na ako magtatakoyaki dito. Okay na ako sa takoyaki sa Osaka. Ano to mga to? 1,900. Ah, bonsai? Ganyan? Pwede kayang idalhin sa Pilipinas yan? Ay, dapat pala dito na lang ako nag-drinks. Oh. Sayang. Mas mura. 980 lang. Oh. Sayang. Oh. Mas gusto ko yun eh, kaysa doon sa ininuman ko. Sayang. Dapat pala nagkuripot ako ng konti. 1,000 yen para sa drinks. May flower shop din dito. Flower shop. Ito po. Ice cream naman pala to. Mahilig sila sa mga ginger yan. Oh. Parang familiar tong shop na to. Oo nga. Ito yung nasa House 10 Boss, yung binila natin na ice cream. Bumili ng ganyan yung asawa ko eh. Sikat pala to, no? Ang daming branch. Yan, bumili ng ganito yung asawa ko. Yan, yung malaki niyan. Kaya pala parang familiar. Medyo pricey itong mga ili na to, no? 4,200, 4,400. Ano itong 200 na to? Parang suma na yun, no? Meron lang naman ako juice na nakita, oh. Kiwi niya, 1,300. Ito maganda, yung freshly squeezed. Yung sa atin, soda lang nilagyan ng kiwi. Dapat pala di ako nagmadali. Daming bumibili sa shop na to. Meron dito. Nakaya sumingit eh. Ayoko lang pumila. Hindi na ako bibili. Busog na ako. 4,000 na yung nagagastos natin eh. Medyo chill lang muna tayo sa paggastos. Naka 4,000 na pa na tayo. May red bean paste dito. Bago sa akin yan, yung strawberry na yan. Usually custard lang eh. Tapos ano, red bean, yung palaman. Bili kaya tayo. Premium custard, bili tayo. 1 premium custard. Yeah. Next time to meet. It's okay. Yeah. I will wait. Ay, may sweet potato pala. Can I change it to sweet potato? Oh, no. Change? Ah, yeah. Okay. Here's the additional. Thank you. May sweet potato pala. just na 10K. Ayan, nagano ako. Change ako ng order from custard to sweet potato. Hindi ko pa kasi natitikman ito eh. Kakaiba nga yun eh. May strawberry tapos sweet potato. Usually custard lang yung tapos red bean. Yung mga ganyan shops. Ayan, kainin na muna natin. Ang sarap nga ng sweet potato nila dito. Ano? Sweet nga naman. Ang sarap. Mas gusto ko to kaysa dun sa custard. Kasi yung custard medyo matamis yun eh. Meron ganun dito. Parang sarap. Anong tawag sa ganyan? Anong init po? Parang sarap kumain ito. Ano? Sweet potato. Meron din eh. 450 yan. Bili ako. Tapong ko lang to. Ibabalik ko dun sa ano. Binilang ko. Parang octopus gusto ko. Ubus ang pera dito sa Nishiki Market. 1 octopus. Thank you. Can eat on site. Okay, thank you. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Octopus and Ferrella. Baka hindi na tayo kumain ng hapunan ito. Ayun, meron ditong kainan. Meron nga din sila ditong Crimea. Mura eh, 650 to 600. Kaso parang sold out yung nakalagay dun, oh. Yan, magkikrimea pa din ako. Ubus ang pera. Kakagat pa lang yan, oh. Papa. May ice cream kaya? Bibili silang ice cream, oh. Tingnan natin kung bibigyan sila. Nakalagay kasi din sold out, eh.
유명한 국물이요. 국물 파는 데가 아니라 그냥 어묵 파는 데였어. 근데 이거 근데 맛있을 것 같은데. Thank you. 오마댕도 맛있어. 그거 49,900원에 이게. Nakalagay dun sold out eh. Nagtanong lang ako kung meron karemeya. Oo daw. Ay, bumili na ako. 600 lang eh, no? Mura. Mura to. Sa Osaka, chocolate yung kinain natin. Pero mas masarap kasi yung vanilla nila eh. Magkano kaya yung ganito kalaking ice cream? Ang laki eh. Pang giant eh. Ito, nawala na yung mga tao. Ito kasi nakalagay dito, sold out eh. Ayan. Tapos meron pala sila. Maganda sana pag pupunta ka dito sa Nishiki Market, may kasama kayo, no? Para share kayo sa pagkain. Para hindi agad mabusog. Ako busog na ako. Tapos na ako mag-ice cream. Nakakapag-ice cream na ako ngayon eh. No? Medyo nawala na kasi ubo ko tapos sipan eh. Effective yung gamot na iniinom natin gabi-gabi. Wala na nga yung pakaramdam na para magkakasakit ako ganun. Nauuho na naman ako. Magbebendo na lang siguro ako para tipid. Madaming bendo dyan eh, yung malapit sa Ichiran. Pag dinaretso pa to. Ito yung mga gulay. Wala na masyadong tao. Dito sa Nishiki Market, parang sa bandang gitna yung mga murang ano, bilihin. Doon sa bungad, ang mamahal eh. May momochi din dito. Mura din oh. 260 lang yung dumpling. Medyo mahaba-haba ito yan oh. Itong Nishiki Market. Yung Kuruman Market, medyo maliit lang pala yun. Or hindi ko lang nalibot lahat. Mga sushi naman dito. May mga sushi na parang grilled sushi. Dumami na naman yung tao. Malapit na dun sa pinakang dulo. Ayan. Octopus, 650 lang yan. Pwede na sa akin yun. Kaso busog na ako. Mukhang masarap yun, oh. Strawberry matcha latte. Magkano yun? Mochi stick. Ayos yun, oh. Ganun pala ginagawa yun. Ganun pala ginagawa yun. Tapos ito may uling. Totoo ba to? Uji matcha mochi. Puro uji. Kyoto pancake. Dami ng sold out ah. 800 lang oh. Strawberry matcha latte. Dapat pala, hindi mo na ako uminom dun sa ano yan, no? 1,000 yun, no? Tapos maganda po. Mega. 1,000 yun. So, yung ano, dati ito na lang binili natin. Ito, mega. May mga sago-sago pa eh. May mga crepes pala dito. Ang laki nga naman, 20 size. 1,000 yun lang. May ganyan pala dito sa akin. Diyan na lang tayo bumili. Bukas, balikan natin. Bukas. Parang yung average gastos ko dito kada araw, 3,000 na yan. 3,000 pesos. Ano nga ba yung tawag sa mga ganyan? 500. Ano? Inihaw. Ito mga ganito, 500 din. Mga dried sweet potato. Malapit na tayo dun sa dulo. Ang laki nung matcha drinks. 1,000 yen. Yung isa kanina yung nainom ko, 1,000 yen din eh. Soda lang na nilagyan ng kiwi tapos ang daming yelo. Tapos na tayo dito sa Nishiki Market. Punta muna tayo dun sa bendo na ininuman ng asawa ko dati. Yung papunta ng Ichiran. Saan nga ba yun? Dito ka tayo na, alam ko dito. Ayan, diretso tayo dito. Busog na ako. Ito yung shopping center dito eh, sa Kyoto. Yung katabi ng Nishiki Market. I mean, kapag lumapas na kayo dun sa dulo ng Nishiki Market, dito na kayo dadalhin. Parang wala kaming nabili nun dati. Dito. Wala akong naalala. Alam ko lang, nilakad lang namin to, tapos nag-Ichiran kami. Yun yung first full day namin dito eh, last year. Kaya medyo memorable tong lugar na to. Saan nga ba kami pumunta nun? Dito ba kami pumunta nun? Tara nga dito, kumanan ako. Basta dito banda yun eh. May mga cake na naman na ganito. 1,500 lang. Yung 50? Yung 50 na ganyan? Small. Baby Castella. Kyoto Classic Cake. Nung pumunta kasi tayo ng ano nga bang temple yun? Katsuji sa Osaka. Puro ganyan yung kinain ko eh. Yung binili natin doon. Yung pinakamadami yung binili ko, 33 pieces ba yun? Ayan, ito yung sinasabi ko. Pumunta kami dito, sarado pa lahat din, te. Wala pa masyadong tao-tao dito. Nandiyan yung Ichiran eh, may Ichiran dyan.
Tapos meron din diyang bilihan ng action figures. Tingin-tingin tayo. トイレ屋さんはトイレ屋さんしてもらって今日トイレ行かんの Grabe to, ano to? Stoji. Meron pala dito ng ano? Special night visit. 1,000 yen. Yung entrance fee. Ayan. Gundo. Yan, puntahan na lang natin mamayang gabi dyan. Dyan tayo pumunta mamaya. Tapos di naman napuntahan eh. Puro ganun. Puntahan natin dyan. Parang masarap mainit ulit eh, ano? Pero ayoko na ng kape. Nagkape na ako kanina eh. 1:30 nga lang to. Parang wala akong gusto. Ito yung una naming ininom, oh. Dun sa Fukuoka nang pumunta kami. May chiran dito eh. Ayun, nakita ko na. Ayan, ito yung action figures. May krimeya na naman dito. Meron pang matcha. Nakatikim na ba tayo ng matcha krimeya? Parang hindi pa yun, no? Pag nakakain na tayo ng ice cream, may makikita tayong mas masarap na ice cream eh. Punta natin yan bukas. Punta ulit tayo dito. Matcha, ano naman yung kakainin ko? Matcha krimeya. Ito yung Ichiran, no? Kauna na ang Ichiran na nakainan ni Mr. Rose. Strawberry Mont Blanc. Mukhang sikat itong stores na to. Parang gusto ko itong kainan dati. Kaso sarado pa siya nung pumunta kami dito. Medyo maaga pa kasi kami pumunta nun eh. Ayan. Sarap nito. Masarap po. Brown sugar matcha kinako. Yan na lang kainin natin. I mean, inumin. Milk tea na lang binili ko. 650 yan lang. Na milk tea pa nga yan. Puro sugar kinain ko. May ABC Mart din dito. Tapos na din yung Ichiran na nakainan ko for the first time. Actually, yung asawa ko nag-iaya na mag-Uniqlo eh. Tapos punta kami dito sa Kyoto Station. Yung pala na dito pala yung ano, malaking Uniqlo. Malapit na lang dito. Pumunta pa kami ng Kyoto Station. Yan, mamaya puntahan natin yun. Yan, ito na yung ating order. Dito na lang tayo. Nagtanong ako kung pwede dito na lang. Pwede daw. Kasi sa taas na tayong kanilang area. Dito na lang tayo sa labas. May choice ka eh kung less ice tapos pwedeng walang ice plus 50. Pinili ko na ng less ice. Tapos na natin ubusin yung milk tea, matcha milk tea. Sobrang tamis eh. Kinumpit ko lahat na nagastos ko. 6,200 agad. Pagkain, tapos mga drinks. Naku, 6,200 agad tayo. Ang gastos pala dumaan dyan sa Nishiki Market. Gyokatsu, Kyoto style. Walang pila eh, no? Kaso, mamaya na ulit ako kakain. Busog na ako. Nabusog ako nung kinumpit ko yung nagastos ko eh. 6,200 yen. Wala na pala akong cash. Kailangan ko na ulit mag-withdraw. Ang dami ditong kainan. Ramen din pala to. May pinipilihan doon, oh. Donut? Question mark? May I'm donut pala dito. Patong hinahanap ko siya sa Google Map, wala akong makita. Ano, I'm donut, oh. Meron pa rin yan dito. Ba't sinesearch ko? Sa Fukuoka tapos Tokyo lang meron. Meron din pala yan dito. Ayun, oh. I'm donut. Siyempre may pila yan. Daming tao. Pinipilahan yan. Sarap kasi yan eh. Best donut in the world. I'm donut. Tapos hindi pa niya sure kung donut siya. May yakinikulate to, no? Last year, ginagala namin to eh. Lakad kami dito ng lakad. Hindi kami aware dyan sa I'm donut na yan. Sa yakinikulate, hindi rin kami aware kung masarap ba dyan. Ichiran lang alam namin nun eh. Yakinikulate siguro tayo mamaya. Huwag na natin kainan yung malalapit dun sa hotel natin. Ang daming plano eh, no? Paiba-iba. Ganun gumawa ng mga itinerary, naiiba. Ganun pang ano, Wagyu, all you can eat. Sa taas. 6th floor. Saan nga ba dito yung Uniqlo na malaki? Search ko nga. Dito daw sa kabila yung ano, Uniqlo. Pumunta pa ba natin yan? Sakto na to, naka-green. Let's go! Pew, pew, pew! May strawberry choco din dito. 1.5. Siguro pag mga 2 linggo ako dito tumira, diabetes sa abutin ko. Punta tayo dito. Dito daw yung Uniqlo. Ang lapit na pala nung Uniqlo na yun doon sa Ichiran eh. Pumunta pa kami ng Kyoto Station nun eh.
Meron kasing Uniqlo dun sa may taas ata ng Yodobashi. Katabi lang ng Kyoto Tower. Pero ang alam ko meron ding Uniqlo dun sa mismong Kyoto Station. Ito na yung pinaka city center ng ano ng Kyoto. Itong area na to. Ano yun? Parang may nasipa akong barya. Sarap maglakad-lakad dito eh. Pero parang lumalamig. Or dahil nag-ice cream lang ako sa Kamochi. Wasak yung 6,200 yen natin eh. Sa Nishiki Market eh. Pero okay naman. For the experience. Pag nanghihinaya ng nakaisa na gastos nyo, isipin nyo na lang for the experience. Medyo gagahan pakaramdam nyo. Yakisoba sa syrup. Bili kaya tayo nung I'm Donut na yan bago umuwi ng Pilipinas. Masarap pa kaya yun pagdating sa Pilipinas. Bili tayo mga alas 11 eh, no? Tapos dadating sa Pilipinas, ganun ding oras eh. 12 hours, after 12 hours. Ito na nga, nandito na yung Uniqlo. Saan kumain nun yung masarap na curry? Koko Ichiban niya ba yun? Yun, nakita ko na. Ito na guys, yung Uniqlo dito. Silip lang ako ng konti. Hindi na lang ako magbibideo kasi alam ko medyo mahigpit na sila sa mga camera yung Uniqlo. Huwag na tayo magbideo dyan. Ito yung tapat niya. Doon pala kami kumain dati, Koko Ichiban niya. Diyan kami unang nasarapan sa curry. Japanese curry. Sa Koko Ichiban niya. Masarap din yan eh, yung branch niya yan. Pasok muna ako dito sa Uniqlo, magpapainit. Medyo nilalamig ako eh. Gawa ata ng mga ininom ko, tapos ice cream. Let's go! Ayan, nakalabas na ulit tayo ng Uniqlo. Punta na tayo dun sa unang attraction na pupuntahan natin, yung Gion Center. Pero daan muna tayo ng Onitsuka. Silip lang tayo. Yan, so mga Onitsuka pwede naman mag-video doon. Hindi sila mahigpit. Last time na pumunta kami dito last year, ito lagi yung final destinations namin araw-araw dito. Dito kami nagdi-dinner, dito kami nag-walk around during night. And kahit alas 10, buhay na buhay pa din ito eh. Although yung mga Uniqlo, tapos mga shops dito, parang 9 PM pa lang sarado na eh. Diretso tayo dito. Lakarin natin yung Kiyomizu-dera. Daanan natin yung Gion Center and Yasaka Pagoda. Yasaka Pagoda ba yan? Para kasi may Yasaka Shrine pa dyan eh, no? May Yasaka Shrine pa din kasi dito eh. Pero hindi naman sila ganun magkalapit. Pero walkable naman. I'm not sure lang kung anong relation ng dalawa. Yasaka Pagoda and Yasaka Shrine. And try na din natin puntahan yung Yasaka Shrine mamayang gabi. Maganda din siya eh pag gabi. Galing din kami doon last year sa Yasaka Shrine. Malapit na lang siya dito. Siya yung pinakamalapit dito sa area na to. Pero mamaya na natin siya puntahan. Puntahan nga natin yung I'm Donut na yun. Kaso na dito sa side na to yung yung Onitsuka. Silipin ko lang tong I'm Donut na to. May I'm Donut pala dito sa Kyoto. I'm Donut. Ang haba ng pila ng I'm Donut. May pila pa dito, yun sa labas. Sarap naman kasi talaga ng donut na yun eh. Naubos ko nga yun eh, dun sa Ohori Park. Konti lang yung kinain ng asawa ko, tapos ako na yung nakaubos. Sarap eh. Sobrang ganda dun sa Ohori Park. Yun ata yung pinakamaganda kong napuntahan na park. Parang mas maganda pa nga siya sa Ueno Park eh. Kaso hindi ko pa masyado nalilibot yung Ueno Park na yun. Pero so far, Ohori Park is the best. Eh, nandito sa area na ito yung Onitsuka. Nandito banda. May H&M din dito. Mga 4K pa lang yung nalalakad ko. Saan nga ba yung Onitsuka dito? Ayun. Ayun yung Onitsuka. Diyan sa building na yan. Pasukin natin. Baka may makita tayong kakaibang sapatos na kumikintab. Ayun Onitsuka. Medyo malaki din dyan Onitsuka. Ganda ng vibes dito. Sarap maglakad-lakad eh.
May mga book of plus nga din dyan, oh. Kaso hindi ko pa na papasukan. Maganda din daw yung mga deals dyan sa mga book of. Kaso hindi ko pa masyado na-explore yan. Tayo dito. Right now, 1:45 pa lang. Let's go. Yan yung palatandaan mong nasa Japan ka na eh. Yung traffic light na yan. Poop, poop, poop. Poop, poop. Poop, poop, poop. Poop, poop. Itong Puma, medyo sikat din ba to? Hindi kasi ako masyado mahilig sa Puma eh. Ayan, Puma. Parang majority na ano yan, pang running tapos soccer, yung Puma. Onitsuka Tiger. Okay ba to? 49,500. Ayusin natin ng maayos. Mahal eh. Kaya maliit lang pala yung Onitsuka dito. Akala ko masyado malaki. Makita na naman natin to. Dati nasa Tokyo yan eh. Doon sa parko. Ueno. Nilipat na siya dito eh. Mga boots din na ganito. Kaya ganito. 19,800. Pang winter shoes eh, no? 33,000. Ito maganda oh, pang babae. Ang ganda ng pagkaka-red nung ano niya, ng tatak. 28,600. Ang dami ng designs nitong Onitsuka. Dati yung ano lang eh, Mexico 66. Yellow. 29,700. Tapos na ako dito sa Onitsuka. Balik na ulit tayo dito. Punta na tayo sa Giyan Center. Dito yung daan. Tawid na ulit tayo. Dito tayo yung mall na mayroong Pokemon Center. Nalimutan ko na kung yan nga ba yun. Kyoto Kawaramachi Garden. Please donate for Cambodia children. Station din pala yan. Diyan ba yung may Pokemon Center o dito sa malaking to? Yan. Tawid tayo dito ulit. Actually, dito na tayo dumaan para madaanan natin yung Puntacho Alley ba yan? Ano station to, Giyan? Giyan Station? Doon na lang tayo kumain pagkalampas ng tulay. Medyo sikat kasi itong tulay na to eh. Ano matawag sa bridge na yan? Siju Bridge. Lakadan tayo ngayong araw na to para medyo maka 20k man lang tayo. Parang hanggang 18k lang ako ng mga nakarang araw eh. Isang beses lang ata ako maabot sa 20k o dalawa. Ito na yung Siju Bridge. Alam bang meron sa history nitong Siju Bridge? Ito na yung Puntacho Alley oh. Sikat din yan eh paggabi. Puntacho Alley pala. Puntacho ako ng Puntacho eh. Ayan. Parang maganda puntahan yan pag gabi. Picturean ko na din. Para siyang Golden Guy yung dating niya. Sa Tokyo. Get up and let's face it. No need to erase it. 'Cause memories make you strong. Breathe in and get go. Lakadin ba natin? Mamaya na lang gabi. Para mas buhay siya pag gabi. Combining elegance with excitement. Puntacho Dory Street. Extend 500 meters. Upo kaya muna tayo, ano? Upo muna tayo. Hanggang 2:30. May mga upuan din pala dito. Malakas maka-anime vibes dito eh, no?
Sa Pontocho. Pontocho River ba tawag dito? Tingnan ko nga. Pontocho. Kanina Pontocho sabi ko. Hindi binabasa na maayos eh, ano? Camo River pala, Camo River. May park pala doon. Pontocho Park. Pag diniretso mo. Kaso hindi na tayo pupunta doon. Hanggang dito na lang tayo. Spinning those wheels. 'Cause when you lose, you learn the bumps along the way. And you'll never Medyo okay magpaano dito, magpalipas ng oras. Pag napapagod na kayo maglakad dun sa Kawaramachi, pwede kayong pumunta dito. May mga upuan naman. Ayan, lakas mga anime vibes yan. Parang mga majority nga ng mga anime. Lagi may river na ganito, tapos dito sila na natambay or umuupo. Si Ipo, dito lagi nagja-jogging eh. Tingnan nga natin to, kung anong meron dito. Gion Matsuri, Gion Festival. Ito pala yung Oninway, ano? 1467, 1477. Yan yung isa sa dahilan ba't nasira yung ano eh, yung Golden Pavilion. Yung nabanggit natin noong nakaraang araw. Naging ano din pala yun, yung festival na yun. Naging part na din siya ng UNESCO. Asan yung history ng bridge? Ito siya, oh. Ito yung festival na yun. Ito siguro yan, di ba? Yung bridge sa taas ko. Ganyan pala dito pag may festival. Ito yung kailan yung festival na yan. Ano kagiba dito? Wala. Ano meron doon? May nagre-race pala ngayon. Kaya mo yan ate. Tapos gamit na yung stick lang. Anong meron? Parang nakikipag-race si ate. Siya na yung nanguuna eh. Meron pa doon sa malayo. Ang linaw ng tubig eh, no? Kita nyo ba guys? Walang kabasu-basura. Tatawid na siya doon sa bridge, oh. Dito. May iba pa doon, oh. Ayan, oh. Siya na tayo nauuna. Ganda ng matawad niya. May butterfly. Butterfly ba yan? Hindi. Bulaklak lang pala. Dadaan dito si ate. Diyan. Makikita kaya natin yan. Sa kabila ata siya dumaan. Ang ganda magpalipas ng oras dito. 2:09 PM na pala. Yung Gion Center, dadaanan lang naman natin yan eh. Wala naman tayong destination doon. I-feel lang natin yung vibes niya. Yun yung sikat na ano, yung madaming geisha. Yung Gion Center na yun, lalo na paggabi. Yung may mga ano, make-up na babae. Parang performer yung mga yun eh. Diyan sa Gion Center. May nakita pa nga ako nun sa, ano, eh, sa social media. May turista eh. May nadana geisha. Ang ginagawa, talagang hinaharangan niya yung, ano eh, yung geisha. Pinipicturean niya eh. Kaya humigpit doon yung photo eh. Tapos video doon sa area na yun. May street doon na bawal talaga yung BJ. Parang may bayad na 10,000 pag nagano ka, video photo ka. Ito yung sumunod sa kanya oh. Ayan, nasan si ate? Hindi dumadaan dito sa butas. Inaantay ko siya. Daya nito ni kuya, no? Naglalakad. Mababaw lang pala yun. Mababaw lang pala yun. Akala ko malalim. Ang lamig niyan. Grabe. Ito yung history nitong bridge. A wooden bridge daw ay kinonstruct noong 1142 para mag-worship dun sa Gion Shrine. Tapos naging stone bridge siya noong 1857 and later naging steel na siya noong 1874. Tagal na din eh, no? Ito siya dati, no? Ayan. Dati pala, dito may buhangin pa sa gitna. Meron pa ba? Kaya pala yung festival sa gitna na nagaganap. May mga ano dun, parang stall. Doon tayo nang dinadala ni Google Map po, doon sa bridge na yan. Doon daw tayo dumaan. Pero dito ako dumaan eh. Lakas maka-anime vibes dito. So pumunta yun. Hanggang doon lang pala sa ilalim. Yung finish line. Anong ginagawa nila? Doon sa gitna. Tingnan nga natin. Akala ko tatawid sila doon, no? Hanggang doon. Hanggang doon nga lang sila. Dati pala may mga lupa dyan eh, no? Parang mini island sa gitna niyan. Ngayon wala na eh. Silent night pala yung pinapatugtog ni Manong. Ang galing eh, no?
Bigay tayo. 100 yan lang po. Sorry, hindi ako mayaman. Pag yumaman ako, 1,000 yan yung ilalagay ko. Puro 1,000 yan nung nadun eh. Nakita tayo, punta na tayo sa Giant Center. Ang galing naman ano ngayon, silent. Silent night. Ramdam mo na tuloy yung Pasko na. Malapit na ang Pasko. Tapos na tayo. Tara na sa Giant Center. Let's go. Dito na ako sa may Sijo Bridge. Tawid na tayo dito. Papunta ng Giant Center. Yeah, so I had a friend, I have a acquaintance, partner, Nakapatigil ako sa pinapatugtog ni Manong eh. Ang galing mag-gitara. Pang Pasko na ano eh, na acoustic eh. Ang galing mo Manong. Nice songs. Meron na namang mahabol dun oh. Ang ganda ng vibes dito. Nandito pa din tayo sa Sijo Bridge. Hindi na tayo nakalis dito yan. Tara na, tara na. Tawid tayo dito. イカダレースしてる Ito na pala yung Giant Station. Siguro diyan kayo lalabas kapag ano, kapag magte-train kayo papunta dito. Pero may papasok din doon no, papunta sa Giant Center. Actually diyan kami dumaan. Doon pa sa dulo. Yun yung Yasaka Shrine. Yun, yung nasa dulo na yun, kung kita mo nyo man. Diyan kami galing bago kami pumunta ng Giant Center last year. Tapos pumunta kami ng Yasaka Pagoda. Sobrang ganda nun nung gabi. Try natin magpalipas ng gabi. I mean, try natin magpaabot ng gabi dun sa Yasaka Pagoda. Ang ganda dun eh. Tawid na tayo, papunta ng Giant Center. Ayun, yung Yasaka Shrine. Dito tayo dumaan. Mas scenic yung daan, tahimik. Si ate oh, walking alone in Kyoto while wearing a kimono. Yun pala yung finish line nila ano, sa gitna. Ayun sila, nandun pa rin. Tibay naman nila. Ang lamig ng tubig niyan, sigurado. Naka-heat tech siguro yung mga yan. Water heat tech. Water type heat tech. Ganda yun, no? Ng river dito. May pang-anime vibes yung mga natambay doon, no? Ano daw, parang dyan daw karaniwan nagde-date yung mga tao dito. Dyan sa anong yan, sa lugar na yan. Sa may baba ng Sijo Bridge. Ayan, may nagbabike pa dun. Para talagang anime vibes eh. Sa anime, may nagbabike din sa ilalim ng bridge eh. Try natin magana dyan. Bumili ng pagkain sa convenience, tapos dyan natin kainin. Bukas. Yan, ganito ang itinerary natin buong araw. Simula 11 a.m. 3 hours na pala akong umalis sa hotel. Wala na pala akong cash. Pag may nakita akong 7-Eleven, mag-withdraw na ako. Traffic dito. Traffic mga besh. Meron pa din palang lupa dun sa gitna. Ito. Dito na sa banda dito. Baka dyan ginaganap yung Gion Festival. Nakaka-relax dito sa Gion, sa Kyoto. Ganun yung tunog ng truck na yan. Sarap dito maglakad. Tapos may uwak pa. Uwak! 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 Geisha. Makakakita kaya tayo ng geisha. Pag nakakita tayo, sisortehin tayo sa mga susunod na araw. Ayan, dito tayo. Sa kaliwa tayo. May 7-Eleven na nga nagpakita dun. Mamaya na tayo mag-withdraw. Withdraw na ba tayo? Narito na naman eh. Kakabanggit ko lang eh. Ingat lang tayo sa pagpo-photo video dyan.
Parang madami ako nakikitang sign na bawal gumamit ng drone. Ibig sabihin, lagi may nagpapalipad dito ng drone. Parang gano'n na nga, sa lahat ng mga tourist spot, pag hindi bawal, may bayad. Kaya nakatama din bumili ng drone. Ang dami nga naman tinatamaan na privacy ng drone na yun. Ang dami kasing kita sa taas. Video na tayo. Para hindi na tayo mamaya maghahanap ng 7-Eleven. May ATM machine naman siguro dyan. Ayun, nakalagay. Tapos na ako mag-withdraw. Parang nagbago na yung pamimilian doon sa 7-Eleven. Dati, parang papapiliin ka kung local currency or kung PHP, ganun. Ngayon, without conversion or conversion yung nakalagay. Ang pinipili ko yung without conversion. Mukhang yun yung maliit yung bayad. Last time kasi na nag-withdraw ko, 18K yung nabawas sa akin doon sa Gcash ko. Pag ganun, mura yun.